God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are God alone from before time began. You were on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. And you are God alone. You're the only God whose power none can contend. You're the only God whose name and praise will never end. You're the only God who's worthy of everything we can give. You are God, that's just the way it is. You are God alone from before time began. You were on your throne, and you were God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne, and you are God alone. Unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. Unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You are God from before time began. You were on your throne. You are God alone. Right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. Magandang araw po sa ating lahat. Good morning, good afternoon, good evening, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang madaling araw, anumang oras po kayo nakakapanood ngayon, saan man po kayong panig ng mundo. Gusto ko po kayong batiin ng isang napakagandang linggo po na araw pong ito ay pinagkaloob po sa atin ng Panginoon. God is good and all the time God is good. Welcome po sa Crossover Church. And I hope that you are all doing well. This is Pastor Paul, ang magbabahagi po ng isang napakagandang, mabuting mensahe na galing po sa salita ng Diyos. Naniniwala po ako na anuman po ang inyo pong mga pinagdadaanan po ngayon, I still believe na mas marami pa rin po tayong mga bagay na dapat pong ipagpasalamat sa ating Panginoon. So, pambihira, kamakailan lang nang bumabati tayo ng Happy New Year. Ngayon po, ito po ay buwan na po ng November. Sa Tagalog, Nobyembre. Ngayon pong araw pong ito po yung unang Sunday ng November. And alam naman po natin, kapag nagpalit na yung buwan, meron po tayong series. Gusto ko pong i-share po ninyo itong stream na to bago ko po ilathala, sabihin, isigaw, i-shout out yung ating bago pong series ngayon. I want you to share the stream para po alam naman natin kung sino yung mga talagang uma-attend sa atin na ngayon, sa ating mga live stream.
And I hope that you tag your friends kasi naniniwala po ako na maraming makakapakinig, mas maraming mai-encourage, mas maraming nakakapakinig, mas maraming naaayos ang buhay, at meron po silang tsansa na makilala o magkaroon ng personal na relasyon sa ating pong Panginoon. So, bigyan ko kayo ng mga 10 seconds. Please share the stream, tag your friends. And habang ginagawa niyo po yan, I want to welcome you all this November. Ito pong ating November series entitled Christ Likeness. Lessons to become Christ-like. Ano nga ba ibig sabihin nito? Sa buong buwan po ng November, pag-uusapan po natin yan. November series, Christ-likeness, yung pagiging kawangis, pagiging kagaya ni Kristo. Alam niyo po, as I have observed as a pastor, no, na dito po sa mundong ito, napakarami po nating goal na gayahin o napakarami po nating ginagaya o ini-imitate. Come on, I want you to type that in the chat, imitate, o sa Tagalog, gaya. Marami po tayong mga ginagaya, lalong-lalo na sa era po ng social media, era na ngayon to, season, panahon ng internet na kung saan isang click na lang, pwede na tayong makapanood, makabasa o makabalita ng mga nangyayari hindi lamang sa loob ng Pilipinas, kundi sa buong mundo mismo. So napansin ko na dito sa mundo natin, napakarami nating goal na gayahin. Meron po tayong mga personalities na ini-imitate. Kaya pansinin mo, bakit ganyan yung damit niya? Bakit ganyan yung siya niya? Kasi meron siyang personality, certain personality na ini-imitate o ginagaya. Yung iba po sa atin, gumagaya ng mga celebrity. Pag nakita nila yung kanilang celebrity na bumili ng ganito, hala, sige, bibili din sila. Kapag nakita natin ang ginawa ng kanyang celebrity, ganitong gupit, ganito rin ang ipapagupit niya. Iba naman sa atin, ini-imitate natin ang mga singers. Iba naman, mga dancers. At yung uso-uso ngayon sa social media, mga social media influencers, mga vloggers. So kung ano yung kanilang ginagawa, siya na rin natin ginagawa. Kasi ang tao naghahanap talaga ng mga tao din na gagayahin. Iba naman sa atin, politicians. Iba-iba tayo ng ideology patungkol sa politics. At yun yung nagiging direction and sense of yung kung paano tayo magsalita, kung paano tignan natin ang buhay. Kasi nai-imitate natin yung mga politicians and even sometimes yung mga athletes. Ganito yung basketball player na nakaka-influensya sa akin. So, yun yung ating ini-imitate. Alam niyo po, ang mundo ay punong-puno ng imitation. Pati sapatos, pati gamit. Pero ang malaking katanungan, bilang isang Kristiyano, sino ba talaga dapat ang ating gayahin o i-imitate? Kaya meron po akong good news sa inyo dahil po sa buong series natin ito, buong month of November, itong Christ-likeness lessons, mga aralin, mga dapat nating matutunan patungkol sa pagiging kagaya ni Kristo. So bilang isang Christian, bilang isang Kristiyano, ang tanong, sino ba talaga dapat ang ating gayahin? Ano ba dapat yung ating standard ng ating pamumuhay? Bilang mga Christian, sino ba dapat yung ating ini-imitate? Sino ba dapat yung ating ginagaya? So napakaganda dahil dito sa series na ito, matututo tayo kung paano maging kagaya ni Kristo. Pakitype nga sa comment section, Christ-likeness. Paano ba tayo magiging kagaya ni Kristo in terms of character? Pakitype nga ulit sa comment section, character. Maaari hindi natin magagaya yung pagiging Diyos ni Christ, pero pwede nating gayahin yung mga example na kanyang character na kanyang pinakita habang siya ay nandito sa lupa. Si Jesus Christ po ay hindi lamang namatay sa krus para magkaroon tayo ng comfortable life, o hindi namatay si Jesus Christ to give us comfortable life, but for us to be set free from the bondage of sin. And gusto ni Lord na hindi lamang tayo maligtas, kundi maging kagaya tayo niya. So, ano nga ba ang pinaka-ultimate goal natin bilang isang Christian? Yung iba sa atin, ang ultimate goal niya is to go and make disciples. Iba naman sa atin, to give to the church. Pastor, pag nabibless ako ngayon financially, I want to give more to the church. I want to be faithful with his tithes and my offering. Iba naman sa atin, ang kanilang goal bilang Christian ay mag-invite ng kanyang mga classmates
workmates, and even kanya mga family members, relatives sa simbahan. Yung iba naman sa atin, Pastor, ang goal ko bilang Christian, kumanta. Kasi yan ang gift ko. Iba naman sa atin, sumayaw. Yung iba naman sa atin ay umiyak lang sa loob ng simbahan. You see, there's nothing bad with crying. There's nothing bad with dancing. There's nothing bad with singing. There's nothing bad with inviting people, relatives, and workmates in the church. There's nothing bad with giving our resources. There's nothing bad with going and make disciples. Pero ang tanong, ano nga ba yung ultimate goal natin bilang mga Christians? Let me tell you this, lahat ang binanggit ko hindi ho masama yun, pero we are missing the mark kung hindi natin ma-bullseye. Ano nga ba ang goal ng isang Christian? Kasi kapag ka na-hit mo, ang nasagot natin ng tama, itong katanungan na ito, eh lahat ng yun, ang sarap na lang niya gawin, overflowing na lang. You see, I want you to listen to this very carefully. I want you to take note of this or screenshot nyo na. That as Christians, our ultimate goal in life is to be like Christ. Come on, pakitype sa comment section. I don't want you to miss this. Christ-like. Our ultimate goal in life as Christians is to be like Christ. Someone will say, Pastor, ang hirap namang gayahin, Lord, kasi Diyos siya. Now, let me tell you this. I want you to hear this. Alam niyo ba, sa theology, meron tayong tinatawag na hypostatic union. Ano ibig sabihin nito? Pinapaliwanag nitong hypostatic union na ito, yung pagiging Diyos ni Jesus Christ and at the same time, pagiging tao. Ibig sabihin, Jesus Christ was not 50% God and 50% man. Hindi. Jesus Christ, when he was still here on earth, he was 100% God and he was 100% man at the same time. So nasa loob isang katawan, dalawang nature. So pinapakita nito na one of the reasons bakit si Jesus Christ ay naging tao. Siyempre given yan, iligtas, i-glorify ang Ama, iligtas tayo yung mga mananampalataya sa kasalanan at pagpunta ng impyerno. One of the reasons kung bakit naging tao si Jesus Christ para magbigay, mag-set ng example sa ating pamumuhay. Come on, type that in the chat, example. Nag-set siya ng example o halimbawa kung paano ba mamuhay ang isang taong redeemed, ang isang taong restored, ang isang taong Christian, ang isang taong follower ni Christ, ang isang taong born again, ang isang taong na-regenerate, na bago ang buhay. Ano nga ba ang dapat standard ko? You see, wala na tayong ibang dapat na gayahan o gayahin because the greatest person who ever lived on earth is Jesus Christ. So Jesus is worth imitating. Now, kung may gagayahin tayo sa Bible, hindi ko sinasabi na wag gayahin example ni Peter, ni Paul, that's good. But kung meron tayong gagayahin sa Bible, walang iba kundi si Jesus Christ dapat. Pakitype nga sa comment section, si Jesus lang malakas. Come on, type that in the chat, si Jesus lang malakas. Now, one tanong, paano ba tayo magiging gaya ni Jesus? Maraming attributes si Jesus, ha? Pero ngayon, join me in our topic entitled, How to Fall in Love Like Jesus. Paano ba ako iibig kagaya ni Kristo? Maniwala ho kayo, napakaraming attribute ni Jesus Christ. Justice, mercy, holy, faithful, andyan yung love, andyan yung grace. Now, hindi ko natin matatakilan sa isang buwan lamang na series, but kumuha tayo ng mga importante lahat pero kumuha lang tayo ng mga pwede nating ma-share ngayon sa ating 4-week na series na ito entitled Christ-likeness. Lessons how to become like Christ. Kasi ulitin ko si Jesus Christ ang ating standard ng pamumuhay. Kaya siya namatay para i-glorify ang Diyos, para mamatay para sa ating mga kasalanan to redeem us. Pero isa pong mga dahilan pa kung bakit siya naparito is mag-set po ng example sa kung paano ba talaga maging anak ng Diyos. Now, alam niyo po ba, as I have observed, na ang pinakamasarap, pakinggan niyo ito mabuti, ang pinakamasarap na pwedeng maramdaman at mangyari sa buhay ng isang tao ay ang oras na siya ay na-in love. Meron ba kayong nakita na nababaliw? Parang lahat naman po siguro tayo.
siguro mga 99.9% ang at some point of our lives, tayo po ay talagang na-in love. Yung parang tila parang ang lumulutang sa alipaap at tila baga parang bang tumitigil ang oras. Ano ba yan? Ang bilis. Si crush naman, ang bilis naman namin mag-conversation, mag-usap, mag-video call. Kasi nga, ang pinakamasarap na pwedeng maranasan ng isang tao ay ang oras na siya ay na-in love. Pero alam niyo ba, I have observed na ang pinakamasakit din na pwedeng maranasan ng isang tao sa kanyang buhay ay ang oras na siya ay masaktan dahil sa pagiging in love. Oh. You see, may mga taong sobrang, alam mo, may dalawang uri ng tao nakikinig sa akin ngayon. Siya yung isang in love, siya yung isang broken hearted. Sino ba ang magiging pattern natin when it comes to falling in love? Wala nang iba kundi si Jesus. Kasi isa sa mga katangian, pakinggan nyo itong mabuti, isa sa mga katangian ni Lord na dapat nating gayahin ay yung kanyang pagmamahal. Come on, type that in the chat, pagmamahal. Bakit po? Kasi ibang klase na magmahal ang ating Panginoon. Tanong ulit ha, sino dito ang na-in-love na? O yung na-in-love na. Kapag na-in-love, nauubos ang pera. Uy, grabe, nauubos tong pera. Yung kuripot ka sa tropa, yung kuripot ka sa pamilya mo, pero pagdating sa crush mo, pagdating sa iniibig mo, grabe, handa kang Pastor, handa akong ilustay, itaya ang lahat. Even ang aking kayamanan, even ang aking pagkalalaki para sa kanya. Iba naman sa atin, kapag na-in-love, grabe, nagiging corny. Iba naman sa atin, nababaliw. Ngayon ang malaking katanungan, paano ba ma-in-love si Jesus na dapat pattern natin sa ating pagmamahal? Come on, type that in the chat, pagmamahal. We will be looking at a story, certain passage in the Bible, sa Mark chapter 1, verse 40 through 45, at titignan natin yung context nito na kung saan si Jesus Christ merong pinagaling ng isang tao na merong leprosy o isang karamdaman nung panahon nila na walang kagalingan, which is ketong. Now, paano natin may-apply ito at paano natin matututunan yung pag-ibig ni Jesus Christ para may-apply natin ito sa ibang tao? Now, let's dive into the word. Are you ready? Type nga ng amen kapag ready na. Dive na tayo sa salita ng Diyos. Come on, type that in the chat. I am ready. Amen. Preach it, Pastor. I am ready to receive, Pastor. Come on, type that in the chat. Let's move forward. Let's dive into the word. Mark chapter 1, verse 40 through 45. Sabi po ng verse 40, a man with leprosy. Come on, type that in the chat, leprosy. A man with leprosy came and knelt in front of Jesus. Meron daw isang lalaki na merong leprosy o merong ketong na lumuhod sa harapan ni Jesus. At siya ay nagmamakaawa. Sabi niya, begging to be healed. Nagmamakaawa na pagalingin. Ang sabi ng Bible, if you are willing, you can heal me and make me clean, he said. Alam niyo po, every time na nagbabasa po tayo ng narrative, napaka-importante na makita natin, ma-imagine natin. So, Jesus Christ, biglang may lumuhod sa kanyang harapan. Ito yung mood. Pag nagbabasa po tayo ng mga narrative, ini-imagine natin, ano ba yung mood? Ano ba yung mode na ginamit dito para may address? Ano ba yung pinaka-message ng narrative na ito? Mode, message. So, humarap siya kay Jesus Christ, sabi niya, may ketong ito heal me and clean me. Alam niyo po, ang ketong noong unang panahon, ang ketong, pakinggan niyo ito mabuti. Ang ketong ay isang sakit sa balat nung panahon nila na walang lunas. Ngayon kasi meron 3 to 6 months gagaling ka sa ketong. But sa panahon nila Jesucristo, ang ketong ay isang sakit na walang lunas. Itong ketong na to, hindi ka mahal-mahal. Itong ketong na to, nilalayuan. Yung mga taong may leprosy, nilalayuan. Yung mga taong may leprosy, they were considered. Ito ay nakakahiyang sakit, lalong-lalo na sa mga Hudyo. Kasi ang mindset ng mga Hudyo, kapag ikaw ay merong ketong, sobra kang makasalanan. Pinarusahan ka ng Diyos, sinumpa ka ng Diyos. So, ganun ang tingin nila, ang may ketong, bawal lumapit kasi pag lumapit ka, pwede kang batuhin. O pwede naman yung mga taong walang ketong, bawal lumapit sa may ketong because they will be considered as spiritually unclean. Kaya napaka-importante makuha natin yung narrative, yung historical, and at the same time, yung cultural background nila. So, sino ang magmamahal dito? Sino ang lalapit dito? Tignan natin yung storya. Sabi ng verse 41, moved, come on, type that in the chat, moved with compassion. Sa iba pong version, makikita nyo yung
filled with compassion. Puno siya ng compassion. Jesus reached out and touched him. Grabe, ni-reach out at hinawakan. Sabi niya, I am willing. He said, be healed. Ang sabi ng verse 42, instantly the leprosy disappeared. Instantly daw. Hindi sinabing after 2 days, after 3 days. Hindi, instant. Yung ketong ay nawala and the man was healed. Gumaling yung lalaki. Verse 43, then Jesus sent him on his way with a stern warning. Hindi pinaalis si Jesus Christ pero nagbabala siya. Ano sabi niya? Verse 44, don't tell anyone. Sabi niya, don't tell anyone about this. Instead, go to the priest and let him examine you. Mamaya explain ko sa inyo yung cultural and historical background. Ba't kinakailangan kapag may ketong katas gumaling ka, bakit kinakailangan sa punong saserdote o bakit sa pari ka dapat lumapit? Okay? Take along the offering required in the law of Moses, Hudyo, for those who have been healed of leprosy. This will be a public testimony that you have been cleansed. Sabi ng verse 45, magugulat ka, but the man, instead na pumunta dun sa mga pare, ano sabi ng Bible? But the man went and spread the word, kinalat yung salita, proclaiming, hindi yung ketong ang kinalata, yung salita, proclaiming to everyone what had happened. Sinabi ko, anong nangyari ni ketong? Gumaling ako. Pinagaling ako ni Jesus. As a result, large crowd soon surrounded Jesus and couldn't publicly enter a town anywhere. The Bible clearly says he had to stay out in the secluded places. But people from everywhere kept coming to him. Bakit? Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Dito makikita natin sa verse 45. Yung isang tao na hindi mapigilan ng kanyang damdamin dahil siya ay gumaling. Yung isang taong hindi mapigilan yung kanyang damdamin dahil siya ay nakaranas ng dakilang paghipo ng pag-ibig ng Diyos. Lahat ng tao ay may kapasidad magmahal, mga kapatid. Pero iba yung level ng pagmamahal ni Jesus Christ. Lahat ng tao may kapasidad magmahal pero hindi lahat pare-pares ang level ng pagmamahal. Example, kapag ikaw ay may asawa, mahal mo pero galit ka. Tama? Mahal mo pero meron kang konting inis sa mga magkakaibigan. Mahal mo pero may konting tampo. Pero ang pagmamahal ni Jesus, tandaan mo ninyong mabuti, stable. Hindi sumusobra, hindi kukulang, laging sapat-sapat. Now, tignan nyo kapag ang tao, ang pag-ibig ng tao, nauubusan. Illustration yung gasolina, di ba? May gauge yan. May parameters, alam mo pagpa-empty na. Ganon din ho sa atin. Alam natin kung pagka love na love mo at minsan pagka hindi na parang nararamdaman at nakikita rin ng tao yan, hindi mo na ako love. Lalong-lalo ng mga babae, nararamdaman yan. Malakas ang kutob at mga pangdama ng mga babae. Alam niyo bakit? Kasi kapag love, halata. Halata kapag in love at halata kapag hindi na in love. Now, halata din ng tao kapag ka in love siya kagaya ni Jesus Christ. Halata din ng mga tao na kapalibot kung ikaw ay in love kay Jesus Christ o hindi. Now, ulitin ko yung tanong natin, how to fall in love like Jesus? Ano yung mga pwede nating matutunan dito? Paano ba ako ma-fall in love? Paano ba ako ma-in love? Paano ko umibig sa ibang tao kagaya ni Jesus? Tingnan nyo ito mabuti ha. What are the life principles that we can learn coming from this story so that we can apply it in our lives as far as loving people, loving God and loving people is concerned? Tingnan nyo, verse 41. Moved, meaning filled with compassion. Jesus reached out and touched him. I am willing, he said, be healed. Paano ma-inlove kagaya ni Jesus para may-apply natin sa ating buhay? Number 1, connect. Come on, type that in the chat. Connect. Pastor, ano yan? Anong point yan? Makikita natin that Jesus Christ filled, puno, moved with compassion, he connect sa pamamagitan nito. So Jesus created connection. Napaka-importanting matutunan natin na si Jesus Christ ay nag-create ng connection. Why? Kasi ang totoong pag-ibig creates connection. Or in English, true love creates connection. Makikita natin na ang tunay na pag-ibig ay kumukonekta. Ibig sabihin ng pag-ibig ng Diyos kayang pagdugtungin ang magkaibang mundo. Nasubukan niyo na ba yun? Magkaiba tayong mundo eh. Langit ka, lupa ako. Magkaiba tayong mundo, langit ka, amoy lupa ako. You see, ang pagmamahal ng Panginoon ay nag-create ng connection. Kasi without connection, there is no salvation. Kung si Jesus, si God, hindi kumonek sa atin sa pamamagitan ng pagsisend sa kanyang bugtong na anak. For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son,
That whoever believes in Him will not perish but will have everlasting life. That's connection. Kung hindi kinonect ng Ama yung kanyang anak sa atin, walang salvation. Now, ganun din po tayo kapag tayo mga mananampalataya na. Without connection to God, there will always, wala akong growth. Ulitin ko ha, without connection, there is no growth. Kaya mansinin mo, Christian na, pero ba't parang hindi ako lumalago? Christian na, bakit parang hindi pa rin ako marunong umibig ng kagaya ng pag-ibig ng Diyos sa ibang tao? Ba't hindi pa rin ako motivated? Ba't hindi pa rin ako driven ng pag-ibig ng Diyos towards other people? Maybe hindi ka connected ngayon sa ating Panginoon. Now, paano mo malalaman at may apply yung ginawa ni Jesus Christ? Tignan nyo ha. Using that verse 41, may dalawang uri ng connection na ginawa si Jesus Christ. Two types of connection that Jesus Christ did. Number one, Jesus connected by reaching out. Sabi ng verse 41, Jesus reached out. Come on, type that in the chat. Reach out. Type that phrase, reach out. You know that the love of God is in you. Pakinggan nyo itong mabuti ha. You know that the love of God is in you if you reach out other people. Masasabi mo daw na ang pag-ibig ng Diyos na ang sumasa iyo at nilalakaran mo na ang pag-ibig ng Diyos kapag marunong ka nang mag-reach out ng other people. Remember, tandaan nyo ito tandaan ho ninyo, remember, malalaman mo na kapag ang pag-ibig ng Diyos ay sumasa iyo na, meron ka ng kagaya ng pag-ibig ng Diyos kapag marunong ka nang mag-reach out ng mga tao helpless, kagaya ng ketongin. Mga taong nilalayuan, mga taong haras, mga taong hindi na kayang tulungan ng ibang tao. You see? Bakit napaka-importante na kung talagang nasa atin ang pag-ibig ng Diyos nagre-reach out tayo ng ibang tao? Ganun ma-inlove si Lord Remember, that the reason that you are here, the reason that you are listening right now, the reason na kapag nakapag-life retreat ka, the reason bakit may life group ka, the reason kung bakit na born again ka, the reason kung bakit na-imbitahan ka sa ating mga physical gathering, ultimately si Lord yun. But there is someone or there is somebody who reach out to you. Tama po ba? May nag-invite sa'yo, either girlfriend mo, boyfriend mo, nililigawan, crush mo. May nag-invite sa'yo, either nanay mo, tatay mo, o kapatid mo. May nag-invite sa'yo, either classmate mo, barkada mo, o best friend mo. You see, remember na may ginamit si Lord na tao para mag-reach out sa'yo. Kaya malalaman mo na ang isang Christian o isang tao ay nag-move na talaga base sa love ni Lord, nagre-reach out na ng ibang tao. Ang tanong, when was the last time you reach out other people for Jesus? Paano ko ma-inlove kagaya ni Jesus? Paano mo malalaman kapag ang isang tao meron ng love ni Jesus? Paano mo malalaman kung ang isang tao ay tunay na in love, na fall in love talaga kay Jesus? Gagawin niya yung ginawa ni Jesus Christ. Kumo-connect niya sa ibang tao sa pamamagitan ng pag-reach out sa mga tao. Kapag ang isang tao, pakinggan niyo itong mabuti, kapag ang isang tao na nagsasabing Christian ako, diyan ako umaattend sa ganito, sa ganyan, nagtataas ako ng kamay, nag-worship ako, kumangat ako lagi kay Lord, sumasayaw ako. Pakinggan niyo itong mabuti, kapag ang isang tao, mga kapatid, ay nasanay na sa pagre-raise up na lang ng kamay, pero hindi na marunong mag-reach out ng ibang kamay, baka wala sa kanyang pag-ibig ni Jesus. Baka lip service na lang, baka religion na lang ang meron tayo. Bakit? Kasi marami hong mga tao ngayon ang nagre-raise up ng kamay para abutin ang kamay ng Diyos, pero hindi na nagre-reach out ng kamay para abutin ang mga kamay na pinapaabot ng Diyos. You see? Kaya sabi po ni Chip Ingram, if you think that your love for God is increasing, nag-i-increase na love ko kay Lord, ang sarap mag-devotion, alam mo, ang sarap mag-SOD, alam mo, ang sarap talaga, grabe yung mga preaching ni Pastor. You see, if you think that your love for God is increasing, yet your love for the lost soul is decreasing, you are deceived. Kung sa tingin mo, lumalago yung pag-ibig mo sa Diyos, pero yung pagmamahal mo sa ibang tao, yung pag-reach out, hindi ka nag-i-invite, hindi ka nag-share, hindi ka nagbabahagi, hindi mo pinapakita yung pagiging Kristiyano, niloloko mo ang sarili mo. You are deceived. Real talk lang po tayo. Kasi ang tunay na in love, ang tunay na may love ni Christ ay nagre-reach out. You see, Jesus Christ connects. Kaya meron tayong salvation, kaya meron tayong growth. Kasi, you see, kaya bakit may mga naayos na relationship? Kasi may nag-reach out. Bakit may mga napapatawad? Nagkakapatawaran? Bakit may nag-reach out? You see,
Bakit may mga nasasalbang tao na nalulunod literal sa ilog? Kasi may rescuer, may nag-reach out. Napaka-importante ng pag-reach out. Ang dami pong tao ngayon ang lunod sa addiction sa pera, addiction sa pornografiya, addiction sa alak, addiction sa sigarilyo, addiction sa social media, sa computer games, at sa kung ano-ano pa. Ang daming tao. Just look around. Every time that you see a person without relationship with Jesus, he needs a rescue. You need to reach him out. You need to reach her out. Kaya pag meron ka nakikita ang tunay na in love, baka wala na tayong in love baka hindi na talaga tayo in love kay Lord. Baka sa mundo na. Kasi ang isang taong tunay na in love kay Lord, pag nakakakita ng nadulungan dyan, nagkakaroon siya ng compassion, nire-reach out niya, filled, na puno ng compassion. Pangalawa, 2 types of connection na ginawa ni Jesus Christ. Si Jesus Christ, ni-reach out niya, makikita rin po natin yan, same verse. Pangalawa, Jesus connected by touching lives. Yung isa, reach out. Jesus connected by reaching out. Pangalawa, Jesus Christ connected by touching lives. Sabi, Jesus reach out and touch him. Inabot, tapos hinawakan, hindi na binitawan. You see, may mga tao kasi sa una lang humahawak pero bumibitaw. Diba? Gaano karami sa atin ang nasaktan, naloko, umiiyak ngayon, sugatan, hindi tumatahan. Bakit? Kasi may mga taong humawak sa'yo pero binitawan ka. Malalaman mo, pakinggan mo mabuti ito, malalaman mo kapag ang isang tao, ang isang Christian ay nagmamahal na ng kagaya kay Kristo. Nakaka-touch na siya ng buhay. Malalaman mo kapag ang isang tao marunong na magmahal, kagaya ng pagmamahal ni Kristo, nakaka-touch na siya ng ibang puso. You see? Ang tanong, when was the last time you really touched someone's life? When was the last time you really touched somebody's life? When was the last time you really touched somebody's heart? Kailan ka may nahipong buhay? Iba naman sa atin, may mga girlfriend, boyfriend, hipo lang, kamay lang ng mga minamahal nila, pero yung kamay ng ibang tao na tila baga may leprosy na nilalayuan ng nanay, ng tatay, kasi sinusukan na ng pamilya, sinusukan na ng community dahil sa addiction. When was the last time you reach out other people? And when was the last time we really touched lives? You see, pakinggan mo nyo itong mabuti. If you want to fall in love like Jesus, start to touch other people's lives. Bitin ko ha, if you want to fall in love like Jesus, kung gusto mo talaga na ma-fall in love, yung umibig na kagaya ni Jesus, start connecting to people. Start touching people's lives. Become a link. Become a bridge. Come on, type that in the chat. Become a bridge. Maging tulay po tayo between God and man. Yes, our ultimate mediator is Jesus. Hindi ko naman sinabing iligtas mo sila, ikaw napapos sa cross. Hindi ibig sabihin. Ibig ko sabihin, ikaw ang gagamitin ng Panginoon para i-bridge ang tao kay Jesus. Para sila ay maligtas. Kaya ulitin ko ha, paano ba kung mai-inlove kagaya ni Jesus? Dapat marunong kang kumonek sa tao. Marunong kang mag-reach out sa tao. Kasi marami nang na-reach, marami ng tao ang naligtas, napatawad, naligtas ang buhay, naligtas ang finances, naligtas ang emotional illness, marami ng mental health ang naayos because may isang taong nag-reach out. Eh mga kapatid, reach out. Pwede nga, type ulit natin sa comment section, reach out. Be a link. Be a bridge. If you want to fall in love like Jesus, start connecting people now to Jesus. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? So ano yon? Paano tayo ma-fall in love kagaya ni Jesus? Paano tayo umibig kagaya ni Jesus? At paano mo malalaman kung ang isang tao ay umiibig na? Marunong na mag-reach out. Marunong na mag-touch ng buhay. Pangalawa, verse 41. Move with compassion. Ganyan, Jesus reached out and touched him. I am willing, he said. Be healed. Sa ibang version, be cleansed. Instantly, the leprosy disappeared and the man was healed. Number 1, paano ba ma-inlove kagaya ni Jesus? Number 1 is connect. Pangalawa, cleanse. Come on, type that in the chat, cleanse. Paliwanag mo nga sabi niya, Pastor. Una, connect. Pangalawa, si Jesus Christ, yung kanyang pag-ibig, naglilinis
Ang tunay na pag-ibig, kumo-connect, nagre-reach out, tinatouch yung buhay. Ang tunay na pag-ibig o in love, kagaya ni Jesus Christ, yung pag-ibig ni Jesus naglilinis. Bakit? Kasi ang tunay na pag-ibig ay naglilinis at hindi nagdudumi. Si Jesus Christ, yung kanyang love ay naglilinis, nagpapagaling, nagpapatawad, nagre-restore, nag-aayos at hindi nagwawasak. Ang tunay na pag-ibig nag-aayos at hindi sumisira ng buhay. Kaya paano mo malalaman kapag kayong tropa mo may pag-ibig ni Jesus? Paano mo malalaman kung yung kasama mo may pag-ibig ni Jesus? Lalo kang tutulungan maglinis ng buhay. Lalo kang tutulungan na mag-ayos ng buhay. Nakuha nyo? Kung gusto mong maging kagaya ni Christ towards other people, help them na maglinis, help them na mag-ayos, hindi magdumi at magsira ng buhay. Bakit? Tingnan niyo ito ha, sabi ng verse 40. Balikan natin. Verse 40. A man with leprosy came and knelt in front of Jesus, begging to be healed. Come pagalingin niyo po ako. If you are willing, sabi niya, number 1, you can heal me and make me clean. Kaya mo akong linisin, o kaya mo akong pagalingin, kaya mo akong i-cure, at kaya mo akong i-clean. You see, ano pwede natin matutunan dito? Walang curing kapag walang cleaning. Una muna, kung gusto mong gumaling, importante mga kapatid, pakinggan nyo ito kung mabuti, napaka-importante ng paglilinis. Hindi naman talaga gagaling ang isang sugat kung hindi lilinisan kasi infected nga, may bacteria. Hindi maaayos kung di maglilinis. Kasi kung gusto mong umayos ang iyong relationship, pero ginugulo mo ng ginugulo, paano maaayos? Paano malilinis? Gusto mong umayos ang iyong pag-aaral, pero ginugulo mo ng ginugulo. Kung gusto mong umayos ang iyong career, pero ginugulo mo ng ginugulo. Gusto mong umayos ang iyong ministry, sige ka ng gulo, ang likot-likot mo, ang gulo-gulo mo. Kasi kung gusto mong umayos ang purity mo, ang gulo-gulo mo, kung saan website mo kiniklik yan, causing you to alam mo yun, manood ng pornography. Gusto mo umayos ang spiritual life, ginugulo mo ng ginugulo. Binibigyan ka ng ordered life, spiritual discipline, PLDT, prayer, Lord's Day and Life Group, devotion, tapos training. Napaka-importante niyan. Kasi malalaman mo kapag ang isang Christian ay nag-active na sa kanya yung love ni Christ, tumutulong maglinis at hindi maggulo. Masasabi mo na may love na ni God, may love na ni Christ ang isang tao, tumutulong mag-cure at mag-clean ng buhay. Mag-ayos, hindi maggulo. Tumutulong siya na maglinis, hindi magdumi. Kaya pansinin mo, may mga pamilya ngayon, kaya mapapansin mo, ang tunay na pag-ibig ay tumutulong magtanggal ng dumi ng ibang tao. Kaya pansinin mo, marami ng pamilya ngayon, tambak ng basura ang bahay o ang buhay. Sabi ng nanay, basurang bahay ito, lecheng bahay ito, walang siya yung asawa ko. Bakit? Kasi batuhan ng basura. Eto kasi ikaw, ganito ka, langya ka, ganito. Kaya yung mga anak, huwag na kayo mag-away. Basura ang bahay. Hindi literally, kundi spiritually and figuratively, relationally, ang kanilang bahay, ang kanilang buhay ay basura. Bakit? Batuhan ng basura. Bakit? Wala kasing pag-ibig ng Diyos. Masasabi mo na kapag nag-ooperate ng isang tao sa love ni Jesus, kapag nag-uumpisa na siyang maglinis, tumutulong maglinis ng buhay ng ibang tao kaysa magdumi ng buhay ng ibang tao. Kasi ang tunay na pag-ibig ay tumutulong magtanggal ng dumi at hindi magdagdag pa ng dumi. Kasi wala akong kagalingan kung walang kalinisan. Walang gagaling kung hindi maglilinis. Ulitin ko ang tunay na pag-ibig ay tumutulong magtanggal ng dumi ng ibang tao. Kaya ako merong correction. Kapag sinabi, bakit si pastor? Bakit pati love life ko pinakikialaman? Bakit pati finances ko? Bakit pati pagmamanage ko ng time? Bakit career? Bakit pati life ko? Bakit pati personal life ko pinakikialaman? Kasi may dapat i-correct. Kailangan may linisin. Kasi ang tunay na umiibig, naglilinis, nagko-correct. Kaya pansinin mo si Jesus Christ, bakit luminis? May disorder, may hindi order sa kanyang katawan. May ketong, hindi maayos yung status. Kaya kinakailangan niya ng cure. Kaya kinakailangan siyang linisin, pagalingin ng ating Panginoon. Kasi mahal siya ni Lord.
Hindi ko sinabing yung mga hindi gumaling, hindi mahal ni Lord. Ang point is this, paano natin i-apply ito sa ating buhay? May mga tao na kinakailangan tulungan natin maglinis, yung namumuhay sa immorality, yung nabubuhay sa hindi pagpapatawad, sa doubt, yung nabubuhay sa hindi pagsunod sa Diyos. Bakit natin itinatama? Kino-correct ho natin. Kaya wag ho kayong magagalit. Kasi may offline linis. Come on, type that in the chat. Offline linis. Kaya ho, nag-appoint si Lord ng life group leaders, ng pastors, ng bishop, kaya nag-appoint si Lord ng mga evangelists, even ng mga teachers, kasi tinutulungan tayo, extension niya ng pag-ibig ni Lord, ng paglilinis. Ang tawag po dyan, sanctification. Nililinis yung mga natitira pang mga hindi magagandang bagay sa atin. Because once na ang isang tao positionally naging Christian, naging anak ng Diyos, justified siya. Justification yon. Pero hindi doon natatapos. It doesn't end there. May sanctification process. Linisan, inaayos, tinatanggal yung mga madudumi, yung mga hindi karapat-dapat sa buhay mo. Napansin mo may mga trabahong tinatanggal sa'yo. Nililinis ka lang ni Lord, bibigyan ka ng panibago. May mga relationship na mali na inaayos. Nililinis ka lang ni Lord kasi ganun kanya kamahal. Now, tayo, paano tayo magmamahal kagaya ni Kristo? Tutulungan natin yung mga taong alam natin na merong marumi sa buhay para totally malinis sila. Now, hindi ko sinasabing perfect na. Ang point is this, magtulungan tayong malinis ang ating mga dapat linis sa ating mga buhay. Okay? Pag may nakita kang marumi sa ano mo, hindi mo i-correct. May nakita kang halimbawa, may dumi dito, may kulangot. Oh, sorry for the word. Ano gagawin mo? Hiya mo lang? Hindi, alam mo na may hindi maganda eh. Meron kang dumi. May nunal ba yan? Hindi pala. Sorry ah. Ano ibig sabihin? Alam na natin na may mali sa ating kapatid. Itama natin ito. Ang tanong, when was the last time na nakatulong ka para maglinis ng dumi ng ibang tao? Yes, sinabi sa Book of Matthew na bago mo sitahin yung dumi ng ibang tao, alisin mo muna yung dumi mo sa iyong mga mata. Pero hindi sinabi doon na huwag kang tumulong. Una, alisin mo muna sa sarili mo. Kung nagko-correct ka about immorality, see to it na hindi ka immoral, then help you other people. Tutulungan mo ibang tao patungkol sa kanilang pagbibigay. Siguraduhin mo lang, kung i-correct mo sila sa kanilang tithes and offering, hindi ka nag-o-offering, siguraduhin mo ikaw muna nag-o-offering. Nagta-tithes and offering. Nakuha natin mga kapatid, yun ang tunay na pagmamahal. Ganun magmahal si Kristo. May cleansing. Kasi gusto ni Lord mag-cure tayo. So ano yung una? Paano tayo? How to love like Christ? How to fall in love like Christ? Number one, we need to connect, reach out, and then touch lives. Pangalawa, we need to cleanse or to help other people to be cleansed. Ginagamit tayo ng Panginoon. So, pangatlo, tignan natin sa verse 43, and I'm gonna read it sa the Voice version. Tignan nyo, ang ganda nito. Jesus sent him away. Di gumaling na. Jesus sent him away, but first, he warned him strongly. Kaya makikita niyo po sa PowerPoint natin yan. Jesus sent him away, but he warned him strongly. Binabalaan siya. Warning ha. Ganito. Don't tell anybody how this happened ha. Just go and show yourself to the priest so that they can certify you are clean. Perform the ceremony prescribed by Moses as proof of cleansing, and then you may return home. Now, ganito yan. Paliwanag ko sa inyo. Sa kanilang kultura at sa kanilang law, napaka-importante that every time meron kang leprous tapos gumaling ka, hindi ka ba sa lalabas agad na, magaling na ako? Hindi. Ang SOP sa kanila, Standard Operating Procedure, ang una nila pupuntahan ay pari. Napakita nila na ganito kasi yung pare yung mag-certify, mag-validate, mag-examine kung tunay yung paggaling niya. Nakuha natin. Tapos, once na na-certify ng mga pare, ipapakalap yun sa buong lugar nila. Magaling na yan. Okay na yan. Pwede na tumikit yan. Kapag may nadikitan yan, hindi na ceremoniary and clean. Kasi na-certify ng mga pare. So, hindi ka basta-basta lumabas. Pero makikita natin later on sa story. Hindi siya sumunod. Lumabas siya, pinabalitaan niya. Kasi ganun yung damdamin niya nanti. Diretso na. Sure the gospel. Ano ibig sabihin nito? How can we fall in love like Jesus? Number one, connect. Pangalawa, cleanse. Pangatlo, certify. Come on, type that in the chat, certify. Pag sinabing certify, validate. Pinapa-examine para patunayan kung totoo. Kasi ang tunay na, kung tunay kang gumaling, may patotoo.
Kung tunay mong na-experience yung love ni Christ, may certification, certified, patunayan. You see, ang love dapat may pruweba. Sabi niya, pakita mo. Para kita natin kung natouch ka talaga, kung gumaling ka talaga, para makita ng mga pare niya. Kasi susunod tayo sa law natin. Ang love dapat may pruweba. Ang love dapat pinapatunayan kasi maraming faking love. Merong iba't ibang uri ng love. May love sa pera, may love sa ganito, sa ganyan. Pero ano nga ba ang totoong love? Kinakailangan mapatunayan. Pakinggan nyo itong mabuti. Si Jesus Christ, pinatunayan niya ang kanyang pagmamahal. Ulitin ko si Jesus Christ, pinatunayan niya ang kanyang dakilang pagmamahal. Sinertify sa pamamagitan ng pagpapapako sa krus ng Kalbaryo to pay the penalty of our sins. Here's the good news. God created us. He desires to have a relationship with us. He loves us. Kaya lang, while God is a loving God, He is also a holy God, and He will not tolerate sin. The problem is, people sin. Nagkasala ang tao, meron tayong sinful desires, meron tayong sinful nature. Ang problema, hindi tayo makakalapit sa Diyos because no one can come to a holy God with sinful nature. Ang requirement ni God sa langit ay holiness. So, sino pupunta ng langit? Wala. Bakit? Wala namang banal. O anong mangyari? Merong solusyon si God. He sent His one and only Son, kumunik, para linisin ang sangkatauhan. Ngunit ang mga taong mananampalataya lang hindi yung kung sino man. We don't tolerate universalism. Ibig sabihin yung lahat ligtas. Hindi. Ang ligtas o malilinis lang yung mga taong nag-repent at nanampalataya kay Jesus Christ. And then doon na certified. Pinatunayan ni Jesus Christ kung gaano siya kadakila kamakapangyarihan na walang imposible sa Kanya. Na kahit na pinakamatinding kriminal at pinakapasamang tao ay may tsansa makapasok sa langit kung mananampalataya ka kay Jesus Christ. Ganun ang Kanyang pag-ibig. Nakuha natin. Yung paggaling at yung kalinisan na naranasan ng taong ito ay patunay ng pagmamahal sa Kanya ni Lord. Kasi ang pagmamahal ni Jesus Christ ay may katibayan, may proof, may certification. Kung mahal, pakinggan nyo itong mabuti, kung mahal mo si Jesus Christ, patunayan mo. Kasi ang tunay na nagmamahal kay Jesus, may pruweba. Mahal mo si Jesus, hindi ka naman sumusunod. Mahal mo si Jesus, hindi ka man nagbibigay kahit meron kang pambigay ng tama. Mahal mo si Jesus Christ pero hindi ka nag-reach out. Mahal mo si Jesus Christ pero hindi ka tumutulong mag-ayos ng buhay, maglinis ng buhay. Tumutulong ka pa lalong gumulo. If you want to fall in love like Jesus, certified. Patunayan mo. You see? Kaya mo pa ba mahalin si Lord kahit may problema ka na? Kaya mo pa ba mahalin si Lord kahit wala ka ng pera? Kaya mo pa ba mahalin si Lord kahit iniwan ka na ng mga taong mahal mo? Kaya mo pa bang mahalin si Lord kahit may karamdaman ka ng malupa? Kaya mo pa bang mahalin si Lord kahit iwanan ka na ng buong pamilya mo dahil sa pananampalataya mo sa Kanya? Ulitin ko, if you want to fall in love like Jesus, patunayan mo. Kung meron ka pag-ibig na kagaya ni Kristo, patunayan mo. Patunayan mo sa pananalangin. Patunayan mo sa iyong daily devotion. Mahal mo si Jesus Christ, kinakaligtaan mo. Yung girlfriend mo, boyfriend mo, asawa mo, kinakausap mo araw-araw. Pero si Lord hindi. Nagte-take down notes ka pag kinakausap ka ng teacher mo, ng yung professor, ng yung boss, ng yung TL. Pero pag kinakausap ka ni Lord, hindi ka nagjo-journal. You see? Pag-training sa school, pag-training sa scholarship, pag-training sa work, yes, walang palag. Pero pag-training sa church, ayaw. Mahalin si Lord. Yan ang mahal si Lord. Willing gumastos kay SM, willing gumastos sa department store sa kanyang bagong sapatos, pero hindi willing magbigay ng tama sa Panginoon. Yan ang mahal si Lord. Willing pumunta sa beach ng linggo, willing mag-swimming, willing makipag-banding ng Sunday. Handa siyang talikuran ng Sunday service para lang makabanding ng kaibigan. Yan ang mahal si Lord. Willing siyang talikuran ang kanyang ministry for the sake of money. Yan ang mahal si Lord. You see? If you want to fall in love like Jesus, certify.
Patunayan mo. Kasi talk is cheap. Prove it. Certify. Kung talagang mahal mo si Lord, patunayan mo. You commit your life to Jesus. Kasi once you commit your life to Jesus and you consecrate your life for Jesus' use only, that's the moment that you can love other people unconditionally like that of Jesus. Let us all pray. Panginoon, maraming salamat po sa umaga, tanghali, hapon o gabi ito. God, thank you for your love. That despite of our sinfulness, that despite of our failures, you chose to connect to us. Because without God connecting to man, there is no salvation. Without God's connection to man, there is no salvation. Lord, salamat. Because ganun mo pinakita ang iyong pagmamahal. You connect, you cleanse us from our unrighteousness. Tinulungan niyo po kami, Lord, at sinertify mo. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng pagpapapako sa krus. Lord, wala kang kasalanan. You live a sinless, you live a perfect life here on earth. But still, nag-submit kayo sa Ama para mamatay sa lugar ng mga kriminal. Para tubusin ang aming mga kasalanan at ipakita ang iyong kaluwalhatian at para i-certify yung tunay na pag-ibig. Lord, tulungan niyo po kami ganun. Na kung tunay kami umiibig sa iyo, patunayan namin yan by reaching out and touching other people's lives. By committing our lives to the ministry, to your work. God, sorry po. Kung ikaw man ngayon ay first time, if you want to commit your life to Jesus, just admit that you are a sinner and accept His free gift of salvation. Believe in the gospel and confess that Jesus Christ is Lord, that Jesus Christ is the only way to salvation. Jesus Christ is the only way to heaven. Kapatid, it is not too late. But don't waste your time. Believe in the Lord. If you really want to grow, if you are sincere to your prayer, makikita yan, certify mo sa iyong pagsunod, magpapatuloy. Maraming salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat hanap buhay, pagpalain niyo po ang bawat estudyante, ang mga mag-aaral, ang mga manggagawa, pagpalain niyo po ang bawat pamilya. Tulungan niyo po kaming ma-in-love sa inyo so that we may be able to pass your love towards other people. God, we bless you. We thank you. In Jesus' mighty name we pray. All of God's people will not just say, but will type as well. Amen. Amen. Lapakan po natin. Are you blessed? Grabe. Imagine nyo yung 3 sinehan. Mabigat yan. Pero next week, paano ako mai-in-love? Pag-uusapan natin. Paano ako mai-in-love kagaya ni Jesus Christ kahit nasasaktan na ako? Magandang topic natin. Paano ako mai-in-love kagaya ni Jesus Christ kahit nasasaktan na ako? Paano ako magiging better kahit yung situation ko bitter na? Ganda yung pag-uusapan natin. Don't miss this opportunity to bless God sa pamamagitan po ng ating pagbibigay. Kita ninyo yung ating yung ating mga remittances. Hindi ako makikiusap sa inyo dahil hindi pakiusap ang pagbibigay. Ito ay utos ng ating Panginoon. Ino-commit mo yung life mo kay Christ at dito ka inilagay ng ating Panginoon sa crossover. You are mandated by our Lord Jesus Christ to give to His church because yung giving natin ng ating ikapu, hindi lamang ho ito utos, kundi isang pribilehiyo na makapagbigay. Hindi ho lahat nakakapagbigay. Hindi dahil sa wala silang pera, kundi ang ino-honor ni Lord yung pagbibigay ng kanyang anak. Now, if you are first timer or nabisita ka lang dito, na-bless ka, and if you want to be our partner, meron po tayong 2 pwedeng gawin. Una, pray with us always. Pangalawa po, you give your donations or yung inyong mga pledges dito sa simbahan na to so that we be able to reach out more people. At sinisigurado po namin na hindi pong pagbibigay ay makakarating po yan sa mga dapat pa po natin pagkakagastusan. Naniniwala po ako na libre po ang salita ng Diyos, pero inuutusan po tayo ng Panginoon na magbigay sa mga tamang punlaan, sa mga tamang lalagyan. At naniniwala ko ng simbahang ito ay napakatabang lupa na dapat po nating taniman
para po sa kaluwalhatian at ministeryo ng ating Panginoon. This is Pastor Paul. Remember, be Christ-like. Next week, pag-usapan natin. God bless.